Hi po kuya, bago lang akong nakikinig sa podcast mo. May gusto lang akong i-share, pero hindi ko ito karanasan, kundi sa kaibigan ko. Sana mapansin. Ito po ang kwento niya. Hi, ako po si Yasu Saigimoto Kintaro Masashigi. But call me Yas na lang. 23 years old. I'm half Japanese, half Filipina. Though parang panglalaki ang pangalan ko, babae po ako. Marunong akong magtagalog since Filipina nga ang mom ko. Tinuturuan niya ako nung nasa Japan pa kami. Though hindi pa perfect, pero pwede na. Pumunta ako ng Pilipinas para bisitahin si Mami. At dito ko naranasan itong creepy experience na ikukwento ko sa inyo. Paglapag ko sa Pilipinas, nag-book muna ako ng hotel na malapit sa airport para makapagpahinga. Napagod kasi ako sa biyahe. Pero kinaumagahan din naman, dumiretso na ako kila Mami. Nagre-rent lang sila ng apartment. Actually, sina lolo at lola ang original na umuupa doon. May kanya-kanya ng buhay ang mga anak nila. Kaya nung mamatay si lolo ko, ay naiwang mag-isa sa bahay si lola. Nag-offer naman si daddy ng bahay kay lola. Pero ayaw iwan ni lola ang apartment na yon. Dahil yun na raw ang naging tahanan nila ni lolo mula nung magsama sila. Kaya naman dahil doon, nag-decide si mama na samahan na lang si lola sa apartment niya. Hindi po sosyal yung apartment na yon. Actually, mukha na nga siyang haunted sa kalumaan. Ilan na lang din kasi silang nakatira doon. Isang buwan na ako sa Pinas. At sa loob ng panahon na yon, walang araw na hindi ko naririnig ang ingay ng kapitbahay naming si Maria. Siya po yung nakatira sa katabing unit ni Lola. Araw-araw, ang ingay-ingay niya. Sa umaga, maririnig ko siyang umiiyak. Nung una, naisip ko baka broken-hearted si ate. Pero kasi pagsapit naman ng gabi, madidinig ko naman siyang tumatawa. Paulit-ulit lang na ganon sa araw-araw. Minsan, sinubukan ko siyang kausapin. Pero hindi siya sumasagot. Ni hindi niya rin ako pinagbubuksan ng pinto o sinisilip man lang. Nagiiwan din ako ng munting pasalubong sa labas ng pinto niya. Baka lang makatulong na mapagaan ang loob niya. At in fairness naman, mukhang tinatanggap naman niya yung regalo na iniiwan ko. Kasi pagkakalabas ko ulit ng bahay, wala na yung iniwan ko. Pero ni minsan, hindi ko pa siya natsyempohan. Kaya hindi ko pa rin talaga siya nakikita. Tinanong ko sila Mami at Lola tungkol kay Maria. Si Mami, hindi niya pa raw ito nakikita. Pero wala naman din kasi siyang pake dito. Pero si Lola, oo daw, nakita niya na si Maria. Kaya naman tinanong ko kung kilala niya ito at kung anong klaseng tao siya. Ayon kay Lola, si Maria daw ay isang taong masiyahin, mabait. Paminsan nga daw, noong wala pa si Mami kila Lola, ito ang nakakatulong niya sa ibang mga gawain niya. Pero nagbago daw ang lahat nang isang araw na imbitahin ni Maria ang kanyang nobyo sa bahay niya. Noon lamang daw nakita ni Lola ang lalaking yon. Habang nag-aayos daw si Lola sa kusina, bigla na lang niyang narinig ang sigaw ni Maria mula sa bahay nito. Naaalarma si Lola, kaya naman kaagad niyang kinatok ang unit ni Maria. Pero yung nobyo daw nito ang nagbukas at sumalubong kay Lola. Humingi agad ito ng paumanhin sa ingay nila.
Nasugatan daw kasi si Maria sa pagluluto, kaya ito napasigaw. Sinubukan pang silipin ni Lola si Maria sa loob ng unit niya. Pero nakaharang na ang lalaki sa pintuan, kaya naman bumalik na lang si Lola sa bahay niya. Hindi na daw nakita ni Lola ang pag-alis ng nobyo ni Maria. Pero simula daw nung araw na yon, hindi na lumabas ng bahay niya si Maria. Tinanong ko po si Lola kung anong nangyari kay Maria. Hindi niya raw po alam. Pero makalipas ang ilang buwan, bigla-bigla na lang din daw naalala ni Lola noon na hindi nga pala marunong magluto si Maria. Kaya papaanong masusugatan ito sa pagluluto? Parang ito na din daw kasi ang nagiging pambayad ni Lola sa pagtulong-tulong ni Maria sa kanya. Dahil nga hindi ito marunong magluto, ay sabay na silang kumakain ng luto ni Lola. Nagulat at nalungkot ako sa mga nalaman ko sa ikinuwento ni Lola. Kaya naman kinabukasan nun, muli akong kumatok sa unit ni Maria. Pero ganun pa rin, hindi ito sumasagot at hindi rin ako nito pinagbubuksan. Sinubukan kong sumilip sa butas ng doorknob. May nakikita naman ako. Kaso, puti lang. Lumipas ang ilang linggo. Madalas kong silipin ang loob ng bahay ni Maria mula doon sa butas ng doorknob. Pero iisa lang ang nakikita ko palagi. Walang tao, walang kahit ano. Basta puti lang. Patuloy lang din ang mga naririnig ko sa unit niya mula sa kwarto ko. Iyak sa umaga, tawa naman sa gabi. Isang araw, lumabas ako ng bahay para bumili ng banana Q. May lumapit na isang matandang lalaki sa akin na tawagin na lang nating Tatay Jose. Nak, saan ka nakatira? Ngayon lang kita nakita dito At sinabi ko nga na bago lang ako doon at sa lola ko ako nakikitira. Kilala niya si Lola. Ikaw pala yung apo ni Chesa. Sabi niya at tumango lang ako. Ang dami niyang itinatanong sa akin. Sabi ko sa isip ko, ano ba yan si tatay? Reporter ata to Pero dahil mabait naman siya, sinasagot ko naman yung mga tanong niya. Hanggang sa naitanong niya kung may mga kasama pa ba kami sa apartment na yon. Sinabi kong oo, si Maria kako, nakatabing unit lang namin. Nakita kong nagulat si Tatay Jose at agad akong tinanong kung nakita ko na daw ba si Maria. Sabi ko, hindi pa po. Pero feeling ko kako, friends na kami. Dahil tinatanggap naman ito yung mga iniiwan kong regalo sa labas ng pintuan niya. Pakiramdam ko kasi kako, may malaking problema si Maria at nade-depress siya. Ikinuwento ko na rin sa kanya yung mga nadidinig ko sa unit ni Maria tuwing umaga at tuwing gabi. Pati na rin yung pagsilip ko sa doorknob. Tumingin lang sa akin si Tatay Jose. Sabay muling baling ng tingin sa kalsada. At ang sabi niya, alam mo nak, si Maria, matagal na siyang patay. Pinatay siya ng nobyo niya. Yung mga nadidinig mong ingay, tingin ko, mga pagpaparamdam na lang yon ng kaluluwa niyang hindi matahimik. Noon kasi, lagi kaming magkakasama niya ng lola mo. Makulit at biboy ang si Maria. Kaya tuwing gabi pag magkakasama kami, puro tawanan lang talaga kami. Kaya siguro puro tawa din ang naririnig mo sa gabi. At yung iyak naman sa umaga, tingin ko lang dahil iyon sa
umaga rin siya pinatay. Mahabang kwento ni Tatay Jose. Dagdag niya pa na yun daw nakikita ko kapag sumisilip ako sa doorknob. Hinala raw niya mata yun ni Maria. Natagpuan daw kasi ang bangkay nito na nakaupo, nakasubsob ang muka at nakahawak sa pinto. Gulat na gulat ako sa mga nalaman ko. Halos hindi ako makapaniwala sa kwento ni Tatay Jose. Kinausap ko si Lola tungkol sa mga nalaman ko at kinumpirma niya naman ito. Tinanong ko siya kung bakit hindi man lang niya sinabi sa akin na patay na pala yung naririnig kong ingay sa kabila at nireregaluhan ko pa. Sagot lang sa akin ni Lola, alam niya daw kasing matatakot lang ako. Kaya napagpasyahan niyang wag na lang sabihin sa akin. Ilang araw lang ang makalipas pagkatapos noon, nagpasya na akong bumalik sa Japan. Gumawa ako ng sulat para kay Maria at inilagay ko ito sa ilalim ng pinto niya. Sinabi kong nagpapasalamat akong nakilala ko siya, na kahit papaano, kahit may mga pagpaparamdam, ay hindi niya naman ginulo ang bakasyon ko. Sinabi ko rin na masaya akong ituring siyang kaibigan ko dito sa Pinas. Kahit na hindi kami nagkita o nagkausap, masaya ako. Hiniling ko rin na sana, pumayapa na ang kanyang kaluluwa at ipagdarasal ko siya. At dito na po nagtatapos ang kwento ng bakasyon ko sa Pinas. Medyo maiksi lang po ito, pero sana ay nag-enjoy po kayo. Pagpasensyahan nyo na rin po kung may mga maling Tagalog words. Hi Sir Kira, tawagin niyo na lang po akong C. I'm a first year architecture student at ang podcast niyo po ang pampagising ko. Malakas po talaga ang loob ko at hindi rin ako matatakotin. Isa sa coping mechanism ko nga po ay ang mag-isolate at manood ng mga horror movies sa kwarto ko ng mag-isa at patay ang ilaw. Ganun pa man, medyo kinikilabutan din po ako sa ibang kwento nyo. Especially kapag about sa doppelganger. Since iyon po ang masasabi kong pinaka nakakakilabot na nangyari sa akin. Year 2020 to 2021. Sobrang down na down po ako noon. Hindi naman po sa pag-self-diagnose na meron akong depression. Pero alam ko po sa sarili ko na hindi ako okay. As in, hindi po talaga. Wala po akong gana sa lahat. Kahit na pagdating sa mga bagay na gustong-gusto kong ginagawa, wala akong gana. I even hurt myself that time po. Pero hindi naman to the point na gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Instead, mas ginusto ko pong saktan ang sarili ko nung time na yon. Cutting myself or scratching my arms to the point na natutuklap na ang balat ko at nagdudugo. That was my way of punishing myself para sa mga bagay na hindi umayon sa plano, kahit na hindi ko naman ito kasalanan. Self-blame at self-sabotage kumbaga. Simula nun, lagi na lang akong nagigising ng madaling araw na umiiyak at hindi makahinga. Hindi ko exactly matandaan ang mga panaginip ko nung time na yon. Pero alam ko sa sarili kong masama at masakit yun. Palagi akong naririnig nila mama na umiiyak daw.
At kapag tinatanong nila, hindi naman daw ako sumasagot at matutulog na lang pabalik. Pero may isang panaginip ako na hindi ko malilimutan. Sa panaginip ko na yon, kaming dalawa lang ng ate ko sa bahay. Nag-uusap daw kaming dalawa sa kwarto. Maya-maya, nagulat daw kami na may narinig kaming naliligo sa CR. Dalawa nga lang kami noon sa bahay. Nagtinginan daw kami na nagtataka. Kaya naman tumayo ako at unti-unting lumapit sa CR. Nagulat pa raw ako kasi habang papalapit, nakita ko raw sa dingding ang anino ng isang babae na naliligo nga. Hanggang sa laking gulat ko na pagpasok ko sa CR ay nakita ko ang sarili ko. Nakangiti ng nakakaloko habang naliligo. As in ako raw, pero hindi ako. Doppelganger ko kumbaga. Sobrang bumilis daw ang tibok ng puso ko noon at agad akong tumalikod. Pero hinabol niya raw ako at inambahan. Nakapaibabaw na raw siya sa akin habang nanlalaki pa rin ang mga mata at tumatawa. Kaya naman ang ginawa ko raw, kinapa ko sa katabi kong study table ang ballpen ko at saka ko siya paulit-ulit na sinaksak habang tumatawa pa rin siya. Hanggang sa nagkabaliktad na ang pwesto namin, ako naman ang nasa ibabaw niya habang patuloy ko pa rin siyang sinasaksak ng ballpen. Siya naman, tawa lang ng tawa na parang baliw. Patuloy ko lang daw siyang sinasaksak hanggang sa yung sinasaksak ko ay naging isang nilamukos na papel na lang. Hindi ko na siya nakita. Napalingon naman ako sa ate ko at nakita kong siya naman ang tumatawa ng nakakabaliw. Hanggang sa nagising na lang ako. Pawis na pawis at umiiyak. Simula nung panaginip na yon, lagi na akong nagsisleep paralysis. At ang sleep paralysis demon ko ay ako mismo o ang doppelganger ko. Una ko siyang na-encounter nang magising ako ng madaling araw at hindi makagalaw. Nung mga panahon na yon, sa may double deck po namin ako natutulog, katabi ang bintana namin. Nakita ko na naman daw yung doppelganger ko na nakasilip sa bintana at nakangiti pa rin habang nanlalaki ang mga mata. Hindi po ako makagalaw o makasigaw nung time na yon. Kaya pinilit ko na lang pong pumikit. Pero tumawa naman siya ng pagkalakas-lakas na parang baliw talaga at para akong mabibingi sa lakas. Susunod na encounter ko naman po sa kanya ay nasa loob na siya ng kwarto ko at nasa may paanan ko. Ilang beses pong nangyari yon. Hanggang sa ang pinakahuling natatandaan kong encounter ko sa kanya ay noong nakalutang na siya sa ibabaw ko. As in parang mamamatay na ako noon sa bilis ng tibok ng puso ko. Kaya naman pinilit ko na lang pumikit hanggang sa magising na ako. Alam ko po na sasabihin nyo na sana nagdasal ako. Inisip ko rin po yung gawin. Pero para bang nabablangko talaga ang utak ko kapag nandoon na ako sa mismong pangyayari. Sinearch ko po sa internet ang mga nararanasan ko at nalaman ko po na nagsisleep paralysis ang isang tao dahil sa stress at kung ano-ano pang dahilan na may kaugnayan sa magulo nating isipan. Sinubukan ko rin pong i-search
kung ano ang ibig sabihin kapag ang sarili mo ang napapanaginipan mo. Pero ang natatandaan ko na lang po sa point ng nabasa ko noon, yung parang kinakalaban mo ang sarili mo kumbaga. Siguro dahil na rin po sa madalas na pag-self-sabotage ko, self-blame at self-hate nung time na yon. Ilang beses ko pa po siyang naranasan hanggang sa tumungtong na ako ng college. At dahil nga po siguro sa course ko na laging walang tulog, wala na rin akong nararanasang sleep paralysis. Pero sa ngayon po, hindi man po ako fully healed, masasabi ko pong mas okay naman na po ako ngayon kesa sa dati. Hindi na rin po ako nakapag-seek ng professional help dahil mas pinili ko pong sarilihin na lang at hindi na ipaalam sa mga magulang ko o sa kahit kanino ang nararanasan ko. Itinatago ko na lang po noon ang mga sugat ko kaya hindi nila nalalaman. Sa ngayon po, hininto ko na rin ang pananakit sa sarili ko. Marami naman po ang nag-improve sa akin sa paglipas ng panahon. Dahil tinutulungan ko naman po ang sarili ko. Yun lamang po Sir Kira. Maraming salamat po sa pakikinig. First time ko pong mag-share dito. At sana po ma-feature din ako sa channel nyo. More uploads to come po at maraming salamat. Good morning po. Ako po ulit ito, si Z. Ibabahagi ko po sana yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng kababalaghan. Na sa tingin ko, nagsimula noong 12 ako. Nakatira po kami noon sa isang maliit na baryo sa Pangasinan. Dahil nga nagdadalaga at second year high school na ako, ay palagi akong late bumangon sa umaga. Naalala ko noon, day off ng papa ko. Sabado yun. Ako na lang yata ang hindi pa bumabangon sa higaan. Mga bandang 9 AM na siguro yon. Dahil tinatamad pa akong bumangon, ay dumapa ako habang nagsiselfone. Bale yung pintuan ng kwarto kung nasaan ako, ay nakabukas lang at matatanaw mo ang hagdan naming kahoy. Nung akmang babangon na ako, nakakita ako ng maliit na animoy bata. Siguro nasa mga 2 feet lang ang taas nito. Itim na itim siya at mahaba ang buhok nito at mabalahibo siya. Tumakbo siya sa kabilang kwarto. Sa kuryosidad ko, sinundan ko ito dahil sa isip-isip ko, sino kaya yun? Pero nung buksan ko yung kabilang kwarto habang tinatawag ang pangalan ng kapatid ko, wala akong nakita. Dali-dali akong tumakbo at halos talunin ko na yung hagdan sa sobrang takot. Sinabi ko agad yon sa magulang ko, pero napagalitan lang ako. Minsan habang nanonood kami ng TV, may munting bubwit na puting-puti ang kulay na laging naglalaro. Madalas si Papa yung unang nakakapansin nun. Natutuwa lang kami kasi nga puting-puti yung bubwit na yon. Sabi ng nakakatanda sa amin, may swerte o kaakibat din na malas o hindi magandang dulot sa kalusugan pag nakakakita ng ganoon. Pero kami, pinagsawalang bahala lang namin. Nagdaos ng 18th birthday ang ate ko. Madaming dumalo, kabilang na ang parokya ng Born Again Christian Church sa lugar namin. Habang nagkukwentuhan ng iba sa likod ng bahay namin, umakyat ako sa kwarto para sana kunin yung tuwalya dahil maliligo na ako.
Palabas na ako ng pintuan sa kusina pero hindi ko mawari kung bakit parang naengganyo akong lumingon bigla sa kaliwa. Doon, parang bumigat ang ulo ko nun nung makita ko ang imahe ng isang lalaki. Naka-side view siya, nakapolo na stripes na light blue at nakapants ng light brown. Siguro mga ilang segundo rin akong nakatingin sa kanya. Sa isip ko kasi, parang pamilyar yung itsura niya. Pagkakurap ko, agad itong nawala. Tumakbo ko para sabihin yun sa papa ko. Idinescribe ko sa kanya yung nakita ko. Ang sabi niya, baka daw si Uncle Selo ko yun. September 27 po kasi nagdibu ang ate ko. September 26 naman ang death anniversary ni uncle ko. Sabi ng lolo at lola ko, siguro nagpakita sa akin kasi ako raw yung paboritong pamangkin ni uncle noong bata pa ako. 7 years old po ako nung namatay siya dahil sa sakit. October 2005. Magkasunod na namatay ang lolo at papa ko. Napakasakit ng pangyayari na yon sa buhay ko. Naglamay kami kay papa 1 week lang dahil naka-enroll na ako noon sa 2nd semester sa Baguio. Lutang at depressed ako ng mga time na yon. Lagi akong umiiyak lalo na sa gabi dahil namimiss ko ang papa ko. May mga pagkakataon noon sa boarding house namin ng ate ko. Natutulog ako at nananaginip na isinasama ako ng papa ko papunta sa bahay ng lola ko sa mother side. Sakay daw kami ng motor. Pero sabi ko sa kanya, di ba namatay po kayo dahil sa aksidente sa motor? Ngumiti lang ang papa ko at ang sabi niya, ay oo pala. Puntahan sana natin si Inang para makapagpaalam ako. Tapos sabi ko, ano po sabi ni Lolo nung nagkita kayo? Ang sagot ng papa ko sa akin, si Papang. Sabi lang niya, have a good time anak. Nung yakap ko ang papa ko, nakangiti siya sa akin. At ang sabi niya, ako na raw ang bahala sa mama at sa mga ading ko. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwedeng sumama sa kanya. Okay lang daw. Tapos nagpaalam na siya. Nakita ko na umakyat siya sa mataas na hagdan. Tapos sobrang liwanag. Nagising akong umiiyak nun at may paru-paro sa kaliwang parte ng unan ko na kasing laki ng palad ko. Imposibleng makapasok lang yun basta sa room namin. May pagkakataon noon na hindi maiiwasang magkasagutan kami ng ate ko dahil sa mga simpleng bagay lang naman. Pero mapapansin na lang din namin na habang nagsisigawan kami ay mayroong boses kaming maririnig. Agtal na kayo! Na ang ibig sabihin tumigil kayo. At yung boses na yon ay sa papa namin. Pagkatapos nun, may mga paru-parong maglilitawan sa loob ng kwarto namin. Tapos, magyayakapan na lang kami ng ate ko sa takot. Madami pa po akong isi-share na kwento tungkol sa tinirhan naming apartment sa Baguio. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko.